So, dapat maging halimbawa po tayo ng pag-ibig. Lagi natin sinasabi ito, hindi po natin, no? Hindi po tayo pwedeng maging halimbawa ng pag-ibig hanggat hindi po natin kilalanin ang Diyos sa ating buhay. Because God is not only the author of love, but He Himself is love, sabi sa 1 John 4. Siya ay pag-ibig. Kaya hindi mo malalaman ang tunay na kahulugan ng pag-ibig kung hindi mo kilala ang Diyos. Kung wala kang personal na relasyon sa Diyos. Why? Kasi nga, kung meron kang personal na relasyon sa Diyos, ang Diyos ang nagpapakita ng tunay na pag-ibig. Siya ang nagpapakita sa iyo ng tunay na pag-ibig. Hindi pwedeng iparanas sa iyo ng ibang tao o ng tao na nilalang ng Diyos ang tunay na pag-ibig. Tanging ang Diyos lamang po sapagkat siya ang pag-ibig. At minsan na wala sa lugar yung pag-ibig. Di ba? Minsan wala sa lugar yung pag-ibig. Kaya nga kailangan kilalanin mo ang Diyos para maging halimbawa kayo ng tunay na pag-ibig. Maliwanag po ba? Next. Bilis lang po tayo. In faith. Pananampalataya. Maging halimbawa rin po kayo para meron pong future. Magandang future ng pananampalataya. Ibig sabihin ng paniniwala. Paniniwala saan? Sa mga haka-haka. Diba minsan ganun no? Yung nanay, yung lola mo, pinamanahan ng haka-haka yung nanay mo. Yung nanay mo ngayon, pinamamanahan ka ng haka-haka. Wala namang pinagbabasihan. Pinamana ng nanay mo, pag nakakita ka ng pusang hindi, maalis ka, huwag ka nang tumuloy. Di ba? Pag aalis kami, iikot mo yung mga plato pag kayo kumakain. Yan, mga haka-haka. Yung paniniwala nila, no? Ano pa ba? Magbabasa ka ng horoscope. Huwag mong magwalis. Kung ano yung kinabasa mo, ano ba naman yan? Hanggang ngayon ba naman po, nagpapapaniwala pa tayo dyan? Nawawala po Kristiyano nagbabasa ng horoscope. Dahil yan po ay, sorry to say, yan po ay witchcraft. Yan po ay gawa ng kaaway. Astrology. Hindi po yan galing sa Diyos. Basahin po natin ang Bible. Kasi kung ang Bible ang babasahin natin, lahat positibo. At bibigyan ko kayo ng isang plano, ng isang mensahe ng Diyos. Jeremiah 29:11. Sabi ng Diyos, for I know the plans I have for you. Plans to prosper you, not to harm you. Plans to give you hope and a future. Yan ang plano ng Diyos sa buhay natin. Palakpakan natin si Lord. Huwag yung horoscope. Ngayon, may mangyayaring masama. Hindi yan, Diyos ka na tuloy. Di ba? Ang mapapangasawa mo ay ganito. Aba, naghanap ka na ngayon. Kasi yun ang sinasabi, nagpapaniwala ka na. So, maging, ano po tayo, maging mahingan po tayo. Amen po? Di po ba? Kasi po, ito ang delikado eh. Pag ang pinagpapaniwala natin, mali. Anong klaseng buhay meron tayo? Mali din po. Kasi mali yung pinaniniwalaan mo eh. Kasi kung ano yung pinaniniwalaan mo, yun yung ginagawa mo. Tama ba? Kaya nga kung kaya nga itong tanong eh, maraming mga minsan mga Kristiyano o mga kabataan na sinasabi, naniniwala sila sa Bible, pero hindi naman ginagawa. So, ibig sabihin pala, naniniwala lang sila sa salita, pero hindi naman totoo. Sapagkat kung tunay silang naniniwala, gagawin nila. Yun po yung pananampalataya. Kaya nga po mahalaga, malaman natin yung pinaniniwalaan natin. At ang Biblia ang nagtuturo ng tama. Maliwanag po ba? Like, for example, sa eskwelahan, gusto mong maging engineer. So, may mga libro kang ginagamit dyan para ito maging, kung paano maging successful, o paano maging engineer. Tama. Doktor, ganun din, meron din libro. So, ganyan din po sa buhay. No? Merong ginawa ang Diyos na Biblia para yung buhay po natin maitama. So, kung ang Biblia pala napakahalaga, basta nito ng ating pananampalataya para maging halimbawa ng pananampalataya, ba't hindi natin binabasa? So, ibig sabihin pala, pag hindi mo binabasa ang salita ng Diyos, para mo na rin pinapahamak ang sarili mo. Which is totoo, maraming napapahamak. Sabi nga ng salita ni Lord, my people perish because of lack of knowledge. Napapahamak ang aking mga anak, speaking to the Israelites or to the sons and daughters of God.
because of lack of knowledge. And kung i-generalize po natin, my creation perished because of lack of knowledge. Dahil po lahat nilalang ng Diyos, naniniwala po tayo doon. Ayaw tayo ng Diyos na mapahama, kaya nagbinigay niya ang kanyang salita. Pero dahil hindi natin ito binabasa, nakakalungkot, marami ang mga nagpapakamatay ng mga kabataan. Sabi mo sa katabi mo, huwag mong gagawin yun. Amen? Nakakalungkot mo ngayon, marami. No? Mabalitaan mo, bakit? Kasi may problema. Meron ba namang problema walang solusyon? Ang problema kasi hindi nagbabasa nga ng Bible. Napakaliwanag ang sinasabi ng salita ni Lord. Dala mo lang po yung ating pag-aaral. Speaking of faith. Sabi ganun sa salita ni Lord na 1 Corinthians 10:13 na hindi tayo bibigyan ng pagsubok o hindi pa itulot ng Diyos ang isang pagsubok na hindi natin makakayanan. So, ibig sabihin, ano ba? Para may courage po tayo para magpatuloy para hindi mag-isip ng masama. No? So, hindi po pa yung tulutan ng Diyos na masubok tayo ayon sa ating limitasyon. Doon sa hindi na natin makayanan, meron pong Diyos na nagbabantay sa bawat isa sa atin. Minsan, kung napakabigat man ang problema mong nararanasan, kapatid, that is because nais ng Diyos na ikaw ay lumapit sa Kanya, hindi para ikaw pakamatay. At pag ikaw lumapit sa Kanya, mararanasan mo ang tulong ng Diyos. Amen, talapakan po natin. So, kailangan pag-aralan po natin ang salita. Maging halimbawa po tayo ng katotohanan. Yun po sinasabi doon. And lastly,